Isa pang ulit na magandang hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon po, sir. Okay, thank you. Good afternoon, sir. Okay, thank you. Good. Ito gang, di ko na matandaan, Alex. Ito kaya yun, ka? Nasolve na natin. Ang sample problem. Opo, sir. Thank you. So diretso na tayo dito sa ating, balikan natin yung sample problem na ito. Okay. So here we have a 5 kilogram na uniform rod, which is ito. 5 kilogram na uniform rod. Tapos, uniform rod ACL. 5 kilogram uniform rod AC, which is attached to spring, dalawang spring. Yung isang spring ay nasa point B. Tapos lagyan ko lang to na subscript para maliwanag na siya ay point B. Itong K na to ay lagyan ko lang ng B sa ilalim. Tapos ito, syempre, nasa point C, dilagyan ko lang siya ng B. Tingin yung C, which can act in tension or compression. Then, if the end C, which is ito yun, masyado pala akong na-zoom in. So, if the end C, which is ito, is if the end C of the rod, ito, is depressed slightly and released, so tinuunan ng kaunti. So, pwedeng pataas o pababa sa tinuunan ng kaunti. Determine the circular frequency and the period of vibration. Palisan muna natin yung given. Given. Meron tayong mass na 5 kilogram. And then sunod ay itong dalawang spring constant natin na sabi ko nga yan ay KB na 500 Newton per meter at yung isa pa ay KC na 620 Newton per meter. Tapos, so meron pa ako dito. Itong dalawang ito. Nasimulan natin doon sa AC na interval, which is ang length na daw ay 1.4. Sabihin ko na lang dito na ang length ng ating line AC ay equal nga sa 1.4. Pero bago ko i-diretso sa 1.4, yung 1.4 na yun ay ilalagay natin sa isang variable. Variable, for example, L, para sa L length. Ay, ang value nga ng L na yan ay 1.4 ang value. Mamaya mas magiging malinaw bakit natin nilagay siya sa L. But for now, nilagay natin siya sa isang variable na L. Tapos sunod ay ito, yung 0.7, which is nga yung layo nung point B at nung point C. Na? Yung 0.7 ay kalahati ng ating 1.4. So 0.7 ay kalahati ng 1.4. So therefore, kalahati or pwede natin din sabihin na yung distance ng AB ay equal dito kasi kalahati, 0.7, 7 at 0.7. Therefore, pwede natin sabihin na equal. So, yung layo ng AB ay parehas doon sa layo ng BC. Na parehas nga silang 0.7. Pero, ikukumpara natin siya doon sa dineclare natin kaninang L. Na ang L niya yan ay L over 2 para nga masabing kalahati siya. Ang value niya nga ay 0.7.
7 meters. Okay? Then, we need to find ito. Nandito yung word na circular, so therefore yan ay omega n. At yung isa ay period. Okay. Muna, bago tayo diretso sa solution ay focus muna tayo dito sa drawing. Okay, ngayon ating sample na system. Tapos kailangan natin itong ma-identify kung anong type ng system. At kaya natin kailangan i-identify kasi once na alam na nga natin yung kanyang omega n, o hindi na natin kailangan pa siyang isolve. Okay, yun nga, ang tatlong yun ay yung spring mass model, yung simple pendulum at yung torsion ng elastic rod. Kailangan natin ma-identify kung isa ba siya doon sa mga yan. Kasi kung titingnan nyo kasi, yan, may spring kasi tayo. May spring tayo, tapos directly siya connected dito sa rod natin na may mass. Ayun, may mass, di ba? Rod piece. Ayan, meron siyang mass. So, kumbaga kung tutusin, malapit siya sa pagiging spring mass model. Ngayon, malapit lang. Sabihin, hindi talaga siya spring mass model. Ang dahilan lang, kaya hindi siya pwede mag-spring mass model ay dahil ng existence nitong hinge na to sa point A. At dahil siya may hinge sa point A, hindi siya pwede maging spring mass model. Para kasi masabi mo siya ay spring mass model kung ito yung ating mass. Yung spring natin dalawa, ikakabit yun yung mass. So dapat ang movement lang ng mass natin ay linear up and down motion lang. Hindi siya pwedeng umikot. Pag umikot na yan, kahit tayo may spring at may mass, ibang usapan na yun. Basta may umikot na siya, hindi na siya spring mass model. Kailangan ay spring mass model ay linear lang yung kanyang motion. At ayun nga, dahil nga ito may pivot point, so therefore, umiikot siya dyan. Umiikot siya dyan. So therefore, itong dulong ito, ayan. May curvilinear motion tayo. Ayan. So therefore, hindi nga siya pwedeng maging spring mass model. Ito, hindi pwede mag-spring mass model kahit may spring at mass. Then sunod ay pendulum. Hindi siya pwede maging pendulum kasi walang string or walang tali. Hindi rin siya pwede maging torsion kasi hindi naman natin siya pinipilipit o walang twisting na action. Ito kasi hinge naman to, hindi naman to naka-fix. Ito naka-fix, so therefore walang torsion na mangyayari dyan. So therefore, doon siya ngayon pupunta sa pang-apat na type. Ang pang-apat nga na type ay pre-vibration of rigid bodies. So, pre-vibration ng rigid bodies. So, ang step number 1 nga nun ay kailangan na ito ma-identify kung anong type ng motion meron ito. At ang type ng motion niya ay, yung sabi ko kanina, curvilinear kasi nga, yung dulong ito ay may curve. Or yun nga, yung kahit simpleng idea ng pivot point, dahil siya may point na pinag-iikutan ay meron tayong curvilinear motion. Then after that ay just the position of equilibrium. At dun tayo magsisimula sa position of equilibrium. At ito na, yan. Itong position na to, yan na yung considered as position of equilibrium na kung saan nga yung ating rod AC ay naka-horizontal. So yun ang target natin, naka-horizontal yung rod AC. Pero kahit yan pa rin yung ating position of equilibrium ay ang gagawin pa rin ay magre-rewind pa tayo. Rewind pa ng kaunti na kung saan hindi pa nga nakakabit itong mass na ito. So, hindi mo na natin siya ikakabit. So, itong mga spring na to ay babalik sa kanilang original na length. So, mga unstretched na length. So, ito nakabitin, madali lang kasi kaparasyon nung ginawa natin sa spring mass model. So, dahil siya nakabitin, so, ang mangyari yan ay mas maikli yung ating spring. Bawasan ko lang ng kaunti. So, mas maikli siya doon sa C. Ba't kailangan siyang mas maikli? Kasi nga, pag niload natin dyan yung ating rod na ito, so pag niload kasi natin yung rod na to, mas maikli na siya. Ito nga ay may mass. Ito, may mass.
So pag may mass ay may weight, sasabihin, hihilahin siya pababa ng gravity. So pag hinila siya pababa ng gravity, dito ngayon siya, hihilahin ngayon pababa hanggang bumalik siya sa pagiging horizontal. So yun nga, so yung rod nga natin ay bababa. Rod, nandito na. So tandaan nyo, yung rod ay bababa dahil ng weight. So once na sinabit natin dyan yung rod natin, dahil nga may weight yan, ay bababang ganun. So papares itong ating nung mass. Nung mass ay nilagay natin, di ba, na-stretch siya. So ganoon din dito dahil may weight din siya or may mass. So hihilahin nga lang. May 5 watt point nga lang dito. 5 watt point. Hihilahin ko. Okay. Pero pagdating sa point B, dahil ngayon ang spring natin ay nakatayo, yung sinasabi nakatayo spring, ito yung nakabitin. Nakabitin yung spring, ito yung nakatayo. Pag naman nakatayo yung spring natin ay ano naman siya, mas mahaba yung ating spring. Bakit kailangan mas mahaba yung spring? Para nga, pag niload natin yung ating mass dito, ay, yun nga, ang rod pa rin natin ay mag-move pababa. So kung mangyari, itutulak naman niya pababa yung ating spring. Para nga siya i-maintain na horizontal. So kaya itong C ay mas maikli to accommodate yung movement pag nilagay natin yung mass. Ito din ay ganun din. Mas mahaba siya kasi mako-compress naman siya. So ito na nga yung tinatawag na nating unstretched na state ng ating spring. Mas maikli yung sa C na nakabitin, mas mahaba naman yung spring doon sa nasa ilalim. Para pag niload natin ganyan, at syempre may bigat nga, di ano siya, magkakaroon ng reaction force yung ating dalawang spring para siya nga ay ma-maintain na horizontal. Ako saan, ang mahalaga kasi lagi dyan, kung napansin niyo. Kasi kung napansin niyo, magkaiba siya, di ba? Magkaiba kasi yung isa ay mas mahaba, yung isa ay mas maikli. Kasi ang tinitingnan natin dyan ay hindi yung direction or kung anong nangyari doon sa spring. Okay? Hindi natin tinitingnan kung na-stretch ba siya or na-compress. Ang mahalaga lagi dyan ay kung gaano kalaki yung iminob ng ating spring sa simula. Kung gaano kalaki. Ito. Yan yung movement mula nga doon, pupunta siya dito. Kasi nga kailangan siya ma-compress. Ito naman ay mula dito hanggang dito. At yan nga yung ating deformation. So deformation dito sa T at dun sa... At sunod, again, ang tinitingnan natin dyan ay yung deformation mismo. Hindi kung ano nangyari doon sa spring. Hindi kung na-compress ba siya or na-stretch. Hindi natin tinitingnan kung ano nangyari sa spring. Ang tinitingnan natin ay yung mismong direction nitong deformation na to, which is ito ay pababa at ito ay pababa din. So it doesn't matter kung siya ay na-stretch or na-compress as long as na pababa nga yung ating deformation. At ano siya, common siya sa dalawang yun. So yun ang ginagawa natin. Kaya ito, pinahabaan natin para yung pag-deload natin yung ating rod, hindi ibibitin. Ang mangyari, nakadikit na agad siya yung ating. At ito nga, nung niload natin tong ating rod para nga magkaroon tayo ng state of equilibrium, itong deformation ng ito, ayan nga yung ating tinatawag na deformation sa simula, yung ST, delta ST. Pero dalawa kasi siya, at magkaiba kasi yung letter. So ito ay delta ST sa point B, at ito ay delta ST sa point C. Para lang malinaw, ito ay sa point B, ito ay sa point C. At katulad ng sabi ko pa rin, nung niload natin yung ating rod doon sa spring, ay gusto pa rin laging bumalik sa original position nitong dalawang spring na to. Na ito, dahil nga siya nahila pababa, so gusto niyang hilahin pataas yung dulo ng ating C para nga makabalik siya dito sa kanyang original position na mas maikli. Pagdating dito, na-compress siya, pero gusto niya pa rin itulak pataas. Gusto niya pa rin itulak pataas yung side na ito kasi nga mas mahaba siya. Yun yung ano niya, mas mahaba yung kanyang original position or yung original. So kaya gusto niya bumalik sa original length, thus
tinutulak niya pataas. At kung napansin niyo pa rin, no, kahit hila or tulak ay parehas pa rin silang pataas ang direksyon. At ayan, yan direksyon na yun yan yung i-apply natin under dito sa state ng equilibrium na sakto na sabi ko nga ay naka-horizontal yung ating rod AC. Ito yung A, sa gitna yung B. Taas na lang. Dito ay nauna muna ay, o yun na lang, kahit sabihin, ilagay ko na muna to dahil napag-usapan na rin naman to. Yung tension na in-exert ng ating B at yung tension na in-exert ng ating C ay pares lang pataas. Tension. Hindi pala B. Ito ay tension ng spring sa point C. Then ang point A nga ay hinge, di ba? Ang point A ay hinge. So therefore, sa A nandun yung dalawang reaction natin na vertical, RY, at yung horizontal reaction na RX. Diba? At RX. Then bukod dyan ay meron pa tayong ang bigat or yung weight. Ayan, may weight pa tayo dahil meron siyang mass. Na yung weight ay located sa center of gravity. Ang center of gravity ngayon nasa gitna. Na nagkataon din na nandun din yung point B sa gitna. Kasi nga 0.7 o 0.7. So therefore, di doon din natin sa point B ilalagay yung ating weight. At para lang maliwanag na siya nasa gitna, ilagay na natin na siya ng label na L over 2 at L over 2. Okay? Wala muna tayong ilalagay na number. Kasi pwede nga ko na rin sabihin dahil magdiderive tayo, kaya pwedeng wala mo ng number. Pero kasi maya kasi, lalo na sa may part ng vibration dito sa baba, ay nakakalito ng i-trace. Kapag may number pa tayo at may letter L, so baka malito na tayo. Kaya ang gawin na lang natin, i-maintain muna natin yung L hanggang sa dulo. Tapos, saka natin ngayon i-substitute yung mga kailangan natin. At ito nga siya. Kaya siya L over 2, L over 2. Instead na 0.7. Tapos ayun na nga yung ating state ng equilibrium. So yan nga yung ating state of equilibrium. So therefore, kailangan natin ng equations ng equilibrium starting with summation ng force X is equal to 0. So ang X lang ang apektado ay itong Rx. So therefore, Rx equal to 0. Then sunod ay summation ng force Y is equal to 0. Kung saan, ayan, pataas, tatlo. So yung Ry, yung T sub B, at yung T sub C ay pare-pares pataas. Pero mayroon tayong isang pababa. Yan na negative na 0. Weight, negative na weight, plus equals sa 0. Then sunod ay, ginagawa nga laging positive lahat ng volume ito. So yung W, lipat lang natin sa kabila. Kaya magkakaroon tayo ng Ry plus AB plus TC is equals to the weight. Okay? Then ang next ay summation ng moment. Summation ng moment was to 0. Na ang pinagkaiba dito dun sa dalawa ay itong ang dalawang ito ay meron silang standard na direction or meron siyang conventional direction. Na yung Rx nga ay yung pakanan ay positive whereas naman sa Y ay pataas ang positive. So sila ay may conventional lang sign. Kaya kung napansin niyo, hindi ko na in-indicate. Pero pagdating kasi sa summation ng moment, ang kailangan natin iuna, kung saan ba tayo kumukuha ng summation ng moment? At kumukuha tayo kung saan nga siya umiikot. Kung nasa ng pivot point, which is, ito, nasa point A, nasa drawing pa lang. So therefore, kukuha tayo ng summation ng moment sa point A. Then, sunod nga ay direction. No? Tandaan nyo, pag gumamit tayo ng summation ng moment, ay kailangan ay indicated yung direction ng positive moment. Pero, yung direction na yon ay can be clockwise or counterclockwise. So, depende ko ng gusto. Pero kailangan pa rin siyang i-indicate. Hindi pwedeng ganito lang, kailangan maliwanag kung ano ang positive direction ng summation ng moment. Pero kumpara doon sa kanina kasi meron nga siyang convention, hindi nyo muna kailangan i-declare na pataas ay positive.
or ito pakanan in negative. Ito, kailangan mo i-declare kung ano ang gusto mo maging positive direction sa summation ng moment. So, yun lang. Pipili ka lang naman. Dalawa lang naman siya. So, kung aalis sa clockwise or counterclockwise. So, ang gagawin ko ay counterclockwise. Counterclockwise. Sabihin, counterclockwise direction ay positive direction. Hindi yan yung susundin natin. Again, hindi ito kasing critical katulad ng mamaya. No, this could be either of the two, clockwise or counterclockwise. Pero kahit either pa rin, kailangan maliwanag kung anong ginamit yun sa ating solution. Ang dahilan lang yan kaya hindi critical dahil kasi equal to zero. Okay lang kasi talaga. Ako na, bago magdire-diretso, malinaw pa naman ano nangyari sa ating sinasolve na ito. Yes po, sir. Thank you. No, di tuloy natin. Kasi tayo sa summation ng moment. At ko lang para kita yung drawing kasi kailangan natin yung FBD. So una muna ay itong dalawang reaction natin to RY and RX. Bakit yan ang inuna ko? Kasi nga ulit located siya dun sa ating kinukunan ng summation ng moment sa point A. So kung located na sila dun sa point A, located na siya sa point A. So therefore, ang moment itong dalawang ito ay 0 na kasi nga nandun sa point A. Then sunod ay ito, T sub B. At para sa moment, kailangan natin ng perpendicular distance na ito, L over 2. So therefore, para sa T sub B, ang kanyang perpendicular distance na ay yung kalahati nito, which is L over 2. So yan yung moment para sa T sub B. Pero kailangan pa natin i-check kung anong tamang direction, which is plus or minus. So, alam nga natin na ito yung ating pivot point. So nakaturo pa taas sa ganyan. So pag ganitong ikot dyan, which is counterclockwise. So kasabay. So therefore, okay na yan. Or kung gusto niya talaga para di maliwanag, pwede naman maglagay ng plus. Para siya isabihin, kasabay siya na. So yun yung ating sa T sub B. So ang sunod naman ay wait na muna. Total, magkatapat naman yung T sub B at yung wait. Kaya yun yung unahin natin. Ang wait ay equal sa naka-multiply sa ano rin. Unang moment arm ito kasi magkatapat yung T sub B at yung W. So ay L over 2 din. Ayan. Pero pagdating sa direction, so yung pivot point, nakaturo nga siyang pababa. So pag naman ang ikot nito, ganun, which is clockwise. So dahil clockwise sa direction niya, opposite siya na ngayon nito. So, opposite. So therefore ngayon siya ay minus. Then ang next ay yun, T sub C. Nandun nga siya sa dulo. So therefore, ang kanyang moment arm ng T sub C ay sa dulo. So therefore, yung buong dulong yung kasi nga ito, yung ating pivot point. Therefore, for C, ang kanyang moment arm ay dalawang L over 2 or isang buo. Tama, dahil yan ang wala na siya nagdag. So, PC times L. At tapos na pala, ikot. So, ito, nakaturong pataas. So, yung ikot ay pa naman. Then it is counterclockwise, which is kasabay nito kasi nga counterclockwise. Ayun, ay positive. E di yan ngayon yung ating summation ng moment under state of equilibrium. Ang sunod niya ay for dito, equal na daw siya sa 0. Um, 5 minutes. Bigyan ng 5 minutes sa 5 minutes. Salamat.
Ayan. Pagkape na. Nang hindi antokin. Yan. Pero tama pa naman na isulat ko. Ito kayo nag-aantok na. L over Yes T po, yung sir. ating. Ayan. Tapos T sub B ay L over 2. Tapos ayan. Tuloy natin. Ang sunod ay ito. So, ang sunod ay common yung L natin. No? So, pwede tayo mag-divide ng L. Pero pag kasi nag-divide tayo ng L, may mga 1/2 ito. So, para hindi na natin intindihin yung mga 1/2 na yan ay yung buong L over 2 na yung ating ipang-divide. So, divide natin yung buong equation ng L over 2. L over 2 ay sa simpleng L lang. Para itong buong L over 2 na to ay wala na. Ito rin ay wala na. Pero to, L lang yung matatanggal. Bakit yung L lang matatanggal? Kasi may 2 pantira. So yung 2 pupunta sa taas. Kaya magsisingit mamaya ng 2 dito. Dahil tinaas mo yung 2. So therefore, yun nga, wala na nga L over 2. Kaya ito ay magiging T sub B. Minus, ito nga ay weight na lang. Ganito ay yun nga, may 2. So siya ay 2 T sub C. Then equals to 0. Muna. Check ko nga lang. Okay naman audio ko, no? Okay naman. Yes po, sir. Okay naman po. Sige, thank you. Ayan. Tapos, ang sunod na gagawin, hindi pa tapos yan. Okay? Kasi, kailangan nating express itong dalawang tension na to doon sa corresponding nating deformation dito. Which is yung sa simula, yung delta ST sa point B at delta ST sa point C. Ito, yung initial value natin. So, therefore, yung sa B, edi yung pang B, which is KB delta ST sa point B. Then yung sa C, pwede KC tapos delta ST sa point B. Yan. Kaya pagdating dito, huwag lang kakalimutan ha, may times 2 yung ating yung ating T sub C times 2 yan. Okay? So, yung T sub B nga ay yun. Marami lang subscript ha, huwag ka malilito sa subscript. Mahaba talaga ang subscript natin. Mali nga, A nga ito, A. A, B, delta, ST sa point B. Tapos, ito, yung W ay sabay ko na rin ililipat sa kabila. Ang purpose nga kaya natin ililipat sa kabila ay para puro positive yung ating value. Mas madali kasi mag-analyze pag puro positive yung value compared to may negative na kalito kasi pag negative yan. Yung W, lilipat ko na sa kabila. Kaya, ang sunod na gagawin ay yung plus 2. Tapos yung pang C, KC, delta, ST ng C, equal sa weight natin. O yung weight, hindi niya talaga papalitan yan ng product ng mass and acceleration. Yan yun na muna yun. Saka nyo lang siya palitan kapag meron tayong kakansel. Wala naman tayong mga kansel. Kasi siya in terms ng K. Wala pa sa terms ng K. Kaya hindi na natin i-express yung weight as a product ng mass at acceleration due to gravity. O di yan. Yan na yung ating solution. Yung equation under state of equilibrium. Yan yung equation ng wala na kasi pwedeng gawin yan kasi pag nalipat muli sa kabila, para bumalik ka lang dito. Pag palipat-lipat, transpose, o kaya pag divide ka, wala ka naman makukuha ang bago kasi magkaiba naman ito. Ito yung delta ST sa point B, ito yung sa C. Magkaiba naman yun. Kaya nga nilagyan ko ng subscript para maliwanag na sila ay
magkaiba. Ito ay B, ito ay C. So therefore, proceed ngayon tayo sa next step. Ang next step nga ay establish our differential equation. So in order to establish our differential equation ay, yun nga, i-apply ngayon natin yung ginagawa lagi natin na yung tulong ng ito ay itutulak na lang natin ng kaunti. At express din naman siya dito. Yung N, C of the rod is depressed slightly and released. Okay? Itutulak natin. Tulak either pataas or pababa. Pero ang gagawin natin ay itutulak natin siya pababa. So mula sa horizontal, yung ating rod na to ay tutulak pa natin pababa. At ang dahilan kaya itutulak natin pababa ay para puro pababa yung ating maging deformation kasi ngayon. Again, exaggerated. Pero yung ating rod niyang ito ay naka-incline na ganito. Naka-incline siya. Nung tinulak natin pababa, edi nandito yung point na to ay nandito na sa babang ito. Nasa sa babang ito. At yung point na to ay so kung napansin nyo nga, pababa yung direction ng ating deformation as well as nandito. Pababa na nga ito. Tapos, nandito na nga yung bagong position. At pababa pa rin yung direction natin ito. Okay? At kaya nga gusto natin pares sa baba para nga una, consistent yung direction ng force natin. Pares pa rin sila. Pataas. Kasi nga, pinababa mo, gusto nga nitong bumalik sa kanyang original position which is nandito sa taas. Pero din ito, kahit hinila pababa, ang original position niya pa rin nasa taas. Okay? So same pa rin yung direction ng force natin na pataas. Okay? So, gawan ko lang to ng FBD. Ang FBD nga natin ay nakatabingi at ang angle ng ating rod AC. Dito. Ipawa ko pa ng konti. Ay, ayan. Na itong point na to, ito yung ating point A. Eh, dito ay sa taas na lang. Dito. Dito. Point B, dito ang point C. Tapos sa A, edi nandun ulit pa rin yung ating hinge. As you can see right here, nandun pa rin yung hinge sa point A. So therefore, nandyan yung ating dalawang reaction force, which is Ry at X. Dito. Kahit alin, dito na lang, Rx. Tapos, yung isa pa ay, syempre, yung weight. Ang weight niya ay nasa gitna. Eh, di ba sabi nga natin, ay yung B ay yung gitna. Kaya yan ngayon ay pababa. At kung napansin nyo, dahil nga nakatabingi ngayon yung ating rod, eh di nakatabingi din yung ating L over 2. L over 2, kasi ito yung L over 2. So therefore, yung L over 2 ito, hindi na yan ang ating perpendicular distance for our weight. Hindi na yan. Iba na ang ating perpendicular. Tapos kumpletuhin natin na muna bago tayo magdiretso. At nabanggit ko na rin naman yan na pataas pa rin ang force exerted ng ating dalawang spring dahil nga yan. Yung direction ng ating spring ay pares pababa. So therefore, nakaturo pa rin pataas both yung ating force exerted sa point B, pataas pa rin ito, at yung ating force exerted sa point C. Yung P sub B, ito naman yung P sub C. Then ang sunod ay yung sunod ay gagawa tayo ng horizontal line dito. So, bakit tayo gumawa ng horizontal line yan? Kasi nga yung horizontal line na yan, ay yan yung ating tinatawag na position of equilibrium. Pagpasa ko yan. Yan nga yung ating position of equilibrium na ang ating naka-rad na naka-horizontal, pag nga siya ay gumalaw ng pag-ganon, ay yan nga yung ating magiging reference pag galaw niya ang papunta dito. Kapag ikot yan ganon,
Kasi yun yung reference. Kaya dun parang nakasukat yung ating angle na theta. Kasi kailangan natin ngayon ng angle theta niyan para doon sa ating equation. Una, kumpletuhin ko muna. So, angle at yung ating at vibration na step at state of vibration na ang gagamitin nga natin equation para tayo makapag-establish ng differential equation ngayon ay yung summation ng moment which is equals to I alpha. Tingnan pa to. Okay? Tapos, ayun ulit, kahit anong maging itsura ng kabilang side na ang mahalaga pa rin ay itong summation ng moment na una. Kailangan maliwanag kung saan tayo kumukuha ng summation ng moment. At yung summation ng moment ay kukunin natin kung saan ba siya umiikot, which is nasa point A. Kaya ito yung summation ng moment sa point A. Ngayon, dahil di ngayon siya equal to zero, mahalaga ngayon kung anong positive direction dito sa moment. Kanina kasi, okay lang maging clockwise or counterclockwise total. Naka-equal naman siya sa zero. Pero, pagdating dito ay mahalaga nga yung direction yun ay kung paano natin siya itinulak papunta dito sa bago niyang position. So, from horizontal nga siya, tinulok natin pababa or technically ay tayo gumanon, nag-swing ng paganon. At tinulak natin pa ganyan. So, yung ikot na to, which is yung pivot point, yung pivot point, yung ikot. So, yung ikot na to ay clockwise direction. So, therefore, yun yung ating magiging positive direction. Yung clockwise direction. Dahil na to, yung unang ikot na to is clockwise. Kaya yung ating positive. Okay? Bago magdire-diretso, naintindihan pa ba naman kung anong ginagawa natin ito? Yes po, sir. Okay, thank you. Sa reply. Ayun. Ay, hindi na. Simulan na natin dito sa summation ng moment. Pero kailangan pa rin natin sa summation ng yung moment mismo ay yung tinatawag nga nating moment arm. Di ba sabi ko nga, hindi na nga itong mga L na to ang moment arm. Kasi nga, ayan, nakatabingi na nga siya. Hindi na siya perpendicular doon sa ating mga forces. So therefore, ang ating moment arm ay ito na ngayon. Ito ngayon ang perpendicular. Itong side na. So, point B. So gamitin ko yung R ulit. R sub B, small r. At sa yung R sub B. As yung sa C, edi dito naman sa taas. R sub C. Yun yung ating perpendicular distance yung sa B at yung sa C. At tapos, ayan, medyo crowded na to at hindi rin kasi masyadong halata ay meron nga tayo ditong right triangle na dalawang set. Right triangle. So, kuha lang dito ng right triangle para maliwanag yung aking pagtusok ato. Na, yan nga, may line niya nga itong sa gitna. So, may line niya pa rin yung sa gitna. Para doon sa mas maliit na triangle, ito yung mas malaking triangle. Na, ito ang side na ito, ayun nga yung dalawang kalahating ito. Yung kalahati, ito pa rin yung kalahati ng L over 2 at yung kalahati na L over 2. Kasi yung angle na yon ay ito pa rin. Angle theta. Tapos, edi yung R sub B at R sub C ay, ito na ngayon yung ating R sub B at yung mas malayo yung R sub C. Okay? Kung saan, kung napansin nyo, both yung C at yung sa B, ngayon ay adjacent na. Adjacent na ngayon siya sa ating So adjacent ngayon siya dun sa ating angle. At yan o.
So dahil siya adjacent, gagamit ngayon tayo ng cosine para sa SOHCAHTOA 1. SOHCAHTOA, ito yung hypotenuse. And L over 2, L over 2 na yun. So, dun muna sa mas maliit yung B. So, ano nga na cosine? Sabi ko nga yung cosine dahil nasa SOHCAHTOA ay cosine theta ay equal sa adjacent which is R sub B over hypotenuse which is itong kalahating ito. L over 2. So, pag inayos natin, dahil lang kailangan natin itong R sub B. So, R sub B ay equal sa L over 2 cosine theta. So, yun yung ating R sub B. At ganoon din ang gagawin natin sa R sub C. Cosine theta pa rin naman siya kasi pertaining pa rin to the same angle. Pero yung ating adjacent na ngayon ay yung R sub C. Ito na ngayon siya, mas mahabang side ng triangle. At yung ating hypotenuse din yung mas mahabang side din ng triangle natin ito. Which is yung buong L kasi dalawang kalahati ay isang buo, kaya L. At ang kailangan natin kunin niya ay itong R sub C. Which is L cosine theta. At yun yung gagamitin natin para sa perpendicular distance. No? Kasi nga yung R sub B, katulad sabi ko nga, ang perpendicular distance niya R sub B. Pero sa halip na R sub B pa yung gamitin natin, hindi kunin na natin siya in terms ng length natin ito. Ayan. Para kita. Ayan. Okay? So simulan na natin sa R sub B. Ito na nga ay wala na ha. Yung RY at RX ay 0 na nga moment kasi nga located sa point A. Kung saan nga tayo kumukuha ng summation ng moment, thus 0 ang kanilang moment. So yung R sub B ay yung TB ay nakamultiply sa R sub B. Yung sa R sub B nga ay may value na L over 2 cosine theta. Yan yung ating moment. Pero bukod doon ay kailangan natin ng direction. So para sa direction nga ulit ay ito ulit yung ating pivot point. Point A, nakaturong ang pataas ang ating T sub B. So yung turong pataas na will create a counterclockwise direction which is yun, opposite siya nung indicated na positive direction. So therefore ngayon siya ay negative para sa T sub B. Sunod ay, ang main ng T sub C, yung weight muna. Kasi ang weight at ang T sub B ay the same ang kanilang moment arm. Pares silang R sub B, yun nga R sub B nga ay L over 2 cosine theta. Tawag din next ay yung direction. Siya naman ngayon ay nakaturo pa ba. So yung turo pa ba, ito nga yung pivot point. Yung turo pa ba will create a clockwise direction at sabi nga natin yung clockwise direction ay positive as indicated right. Therefore, siya ngayon ay positive. So yun yung ating weight. Ang next ay yung ating tension ng spring sa point C. Na ang moment arm nga yung buong C na siya nga equal sa L cosine theta. So T sub C times L cosine theta. Tapos ay direction. So pataas ulit siya, pataas ay magiging clockwise. So kung clockwise, ay opposite ulit ng ating indicated na yun. So therefore siya ngayon ay minus. At sa palagay ko, naisulat na natin lahat ng possible forces kasi nga 0 na yung dalawa. Yung T sub B, W at yung T sub C. So proceed ngayon tayo sa kabilang side which is yung I sub M. So yung I sub M, di, syempre, dito tayo kukunin natin yan sa table na ito. Ito, table. Ito. Then, yung measurement ka lang na meron tayo para to sa ating shape ay ito lang. At yan nga ay length lang, wala siyang binanggit tungkol sa thickness or kahit yung perpendicular distance sa profile. Yung width, kumbaga width. So length lang. So pag sabi ko nga, diba nung una, kapag length lang ang given na value para doon sa ating object, siya ipapatak na yan dito sa tinatawag nating slenderan. So slenderan ay ayan. Length lang yung given doon sa shape natin. At ang gandahan nito, kung napansin nyo, isa lang yung ating equation. Ito lang, equation natin. 1 over 12 ml squared. 1 over 12 ml squared. So therefore, yun ang ating I sub m. 1 over 12
ml squared. Yan. O check ko lang ulit. Kung naintindihan pa naman, naintindihan po ba naman? Yes po, sir. Thank you. Reply. Ayan. So ito nga ay yung galing sa ating table na to. So isa nga lang, no? Madali lang. Madali lang yung equation natin. May pero, syempre may pero yan. Kasi, basta may involved ng ating mass moment of inertia, kailangan natin ngayon i-check kung nasan yung ating pivot point para sa summation ng moment, which is point A. Dito muna. Okay. Nandito sa point A, ang ating pivot point para sa summation ng moment. Tapos ang sunod niya ay ito. Okay. Kahit dalawa, yung nakalagay dito axis, parehas naman kasi silang nasa may center of gravity. Katulad ng pansin niyo, pareho lang. Nasa center of gravity, kaya either axis ay pwedeng gamitin. Pero ano pa rin, siya pa rin ay located sa center of gravity. As you can see, right? Sabihin, ito nga ulit, ito, ang location ng ating kinukurang summation ng moment, at ito naman ay kung ano yung location ng ating axis, reference axis para sa ating mass moment of inertia. At kung napansin nyo, dalawang axis pa yan, kailangan ay iisa lang pinag-usapan. Ang gagawin natin ay ililipat natin to papunta doon sa point ng ating kinukuha na ng summation ng moment, which is ito nga, point A. So kaya ililipat natin siya from point B papuntang point A. At ang kailangan natin ay yung layo, yung line AB, which is, hindi yung 0.7 ito. Hindi yung 0.7, ang kailangan natin ay ito, L over 2. Okay. So malilito kasi kayo pag ginawang 0.7 dahil kasi, naka-ML kasi tayo, or in terms ng length, hindi in terms ng 1.4 yung length natin. So kaya ang gawin muna ay L over 2 muna siya. L over 2 muna yung gagamitin natin. So ito ngayon ay yung I sub M plus MD squared. So M, ang layo nga niya ay katulad sabi ko nga yung line AB. Sabi nga ang line AB is hindi yung 0.7, itong L over 2. So therefore, L over 2. So MD. Matapos nga, magkakalimutan lagi, magkakalimutan si alpha. Magkakalimutan. E di yan ngayon yung ating equation para sa summation ng moment equals to I alpha. Okay pa ba? Naintindihan pa ba kung ano nangyari sa buong equation na to? Maliwanag ba? Yes po, sir. Thank you. O diyan, continue natin. Ang gagawin natin ay, ito muna sa kabilang ito. Kasi kung kanina ay in-express natin yung T sub B at T sub C doon sa kanyang corresponding deformation sa simula, pagdating ngayon dito ay express natin yung dalawang T sub C at T sub C at T sub B at T sub C doon sa bago nilang deformation. Kasi nga, ayan, further pa nga itong na-deform pa ba at ganun din ito. Hila pa ba. Pwede namang X pero tawagin ko na muna silang delta ng B. Ito naman ay delta ng C. Pero kung nalilito kayo sa delta, di X na lang. Pero gamitin ko na rin ang delta para nga siya ay deformation na lang. Instead ng delta ng B, delta ng C. So nangyari ngayon ay yung bagong total deformation na force exerted natin para sa B at sa C ay T sub B ay equal sa K ng B times no initial na deformation delta ST sa point B plus yung dagdag na deformation niya delta B. Ay, ito pala nakasulat ko. So yung B ay KB plus times no
total deformation natin will consist nga ng initial deformation plus additional deformation na delta B. Again din ang gagawin natin dito sa T sub delta ST ng point C at ng deformation sa point C. At yan ngayon yung isa-substitute natin bagong value para sa TB at sa T. Itong weight ay yan yun na siyang weight. Hindi na siya gagawing ulit na product ng mass at acceleration. Yan yun muna siyang weight. Pag kailangan na lang, saka natin siya i-convert sa product ng mass at acceleration due to gravity. But for now, yan muna natin siyang weight. Ang papalitan natin ay itong TC at yung TB. So ito yung TB pala. TB muna. T sub B. Siya nga ay K lang. K sub B. Tapos delta S2 ng point B plus yung dagdag na deformation sa may point B. Okay. Ang pinalitan pa lang natin dyan ay yung T sub B. Kaya kailangan pa natin siyang i-multiply ng moment arm niya nga na L over 2 cosine theta. So, yun. Yung sunod ay ito. Hindi mapalitan yan kasi wala naman nangyari dyan. W L 2 cosine theta. Then sunod ay ito pa rin. Di pala equal yun, negative pa. So siya ay minus. Yung para sa T sub C, ay siya nga ay T delta ST ng point C plus yung additional deformation sa point C, which is delta T. Yan. Nga pala, yung pang nakamultiply na L cosine theta. Wala kayo nakakalimutan. Ito. At yun. Para namang wala. Wala akong nakakalimutan. Tapos equal sa okay. Pagkatapos natin may expand yung dalawang tension ng ating spring ay ito naman, simplify naman natin to. So para isi-simplify, una ay tinan nyo muna yung letter. Ito ay ml squared. Ito rin ay ml squared. So sabihin ito ay in terms ng ml squared. Equation dito. Kaya mangyari na lang ay yung natitira na lang. So 1 over 12. 1 over 12. 1 over 12. Para dito. Tapos yung isa pa ay plus na pala. Plus. Sorry. Plus. Plus ay ito. Ito nga ay 1/4. So plus 1/4. Therefore, ayan ang sagot natin. So maraming 3 or ayan, 1/3. Kaya ay 1/3. 1/3 na nga lang siya. 1/3 ml squared. So, naging 1/3 lang siya. Pinagsama lang kasi. Kaya siya ay 1/3 ml squared. Then, ang sunod natin gagawin ay i-distribute natin yung nasa labas ng ating spring constant. So, dalawa yun. Ito. Multiply natin dito. Yung K at yung kanyang deformation. Dito at doon. Deformation. Yung ano pala. Moment arm, sorry. Moment arm yung L over. Moment arm. L over 2. Ito, wala kang gagawin kasi walang K. Ito, may K tapos yan, spring constant. Kaya, ganoon ulit yung K sub C. Distribute natin. Tapos yung L cosine theta ay distribute natin. Distribute. So therefore, ano mangyayari? Negative K sub B delta ST ng point B tapos times nga ng L over 2 cosine theta.
So, yun pa lang yung unang term. Yung padalawang term na nga ay delta B na lang. So, minus AB, delta B. Tapos ano pa rin siya? L over 2. Cosine theta. Then, hindi nga magagalaw yung weight. So, yung weight ay W. Tapos, multiply by L over 2. Cosine theta para sa weight. Then, yung isa pong mapalitan ay yung sa spring sa point C. Minus pa rin siya. KT, delta ST. At yung L cosine theta. So, L cosine theta. At ang sunod ay itong delta C. Total sa baba ko na rin naman nilalagay itong 1/3. So dito ko na i-arrow na lang. So negative pa rin siya kasi negative times positive ay negative pa rin. Pero product nga siya ng KC at delta C. Tapos naka-multiply nga siya dito sa L cosine. Tapos equal nga siya sa 1/3 ml squared. Then ang sunod ay patapos, ang sunod natin gagawin ay kukunin ngayon natin yung equivalent na additional deformation na ito at ito ng ating spring. So paano natin kukunin yung additional deformation spring na ito? O di dito. Ayan, kita nyo sa drawing. Ito yun. Ito yung drawing na yun. At kung si na kung ililipat natin siya dun sa ating drawing na ito, ay ito yun. Yung ating delta, delta sub B ay ito. At yung delta C ay itong side na ito. So, na kung saan ngayon ay yung delta B kasamahan ng delta C ay opposite na ngayon siya, no? Opposite na. Para siya opposite, so therefore, opposite na siya hypotenuse, hindi yung adjacent, hypotenuse tayo. Opposite over hypotenuse ay sine. Kasi nga opposite, sine theta ay opposite, which is deformation ng point B over hypotenuse, which is L over 2. So, kailangan nga natin yung deformation ng point B, which is equal na to L over 2 tapos sine ng theta. So, L over 2 sine theta. At gagawin natin din yan dito sa ating deformation sa point C, which is opposite din. So therefore sine. So, sine theta ay equal sa opposite. So delta ng C over hypotenuse, which is dalawang kalahati kaya isang buo. Delta ng C ay equal sa L sine theta. At yan ngayon gagamitin natin doon sa pagsasubstitute sa dalawang binilugang kung yan at yan. So, ayun. Ito. So, medyo magiging mahaba na equation natin, kaya babantay. Negative KB delta S2. Aha, antok na talaga. Pasensya na. Nagkape na lahat. Nagkape na nga agad. Antok pa din. Kape pa rin. Isa pa. Try to delta ST ng point B. Tapos, times ito. Kukopyahin na nga lang ito. 2 cosine theta. Ito yan. Ito. Ayan. Yun. Kung na KB muna. KB. O yun. Yun. On. Ito. So, sabihin ay L over 2 sine theta. Pero meron pa tayong L over 2 cosine theta. Tapos, ito pa rin ay W L over 2
cosine theta minus KC delta ST ng C times L cosine theta. Hindi na ulit kasha, kaya sa ilalim na lang ulit. Tapos minus K sub C. Ayan. Ito yun. Ayan, magiging L sin theta na siya. So, times L sin theta. Tapos L cosine theta equals to 1/3 ml squared. Ayan. So, sadyang mahaba kasi isinulot na natin sabay yung sine at cosine. Wala pa tayong tinatanggal. Kasi once na kompleto na, may sine at cosine na tayo kasi kung napansin may cosine at sine, di, deklara tayo ngayon ng ating approximation at a very small angle. At ang angle na yun between 0 to 10 degrees. Between 0 to 10 degrees. Ang approximation niya natin ay sine theta is equals theta and cosine theta is equals to 1. Ayan, napansin. Mayroon yan tayong application ng cosine, madami pa nga. So lahat ng underline kung ganyan ay magiging 1. So yung cosine, 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 cosine at cosine. At yung, kung ito yung underline, ano ba ito, overline? O basta yung bilhin niya sa taas ay magiging theta na ito at ito. So lahat ng underline yan ay magiging 1 na. Yan. Paano pagkatapos yan ay may kikibekli na yung ating equation. So negative KV delta ST na lang ang point B. Meron pa lang L over 2. Meron pang L over 2 kasi cosine lang yung tanggal. Tapos minus KB. Kasi ito nga ay L over 2. Ayan yung sine. Theta nga ay magiging theta. Pero may katabi pa siyang L over 2 na lang. Kasi nga ang cosine ay magiging 1. Ito ay magiging 1 na rin. Kaya W. L over 2. Cosine theta. Wala na nga yung cosine theta kasi nga equals to 1. Minus ang K sub C delta S2 ng point C times ito ay L na lang. Sinawala na nga yung cosine theta maging 1 na nga siya. Then ito, sunod ay negative K sub C. Yan, ito ay magiging L. Theta na lang at yung kabila ay L. Ito yung 1, ito yung theta. Tapos equal ngayon to 1/3 ml squared. Yan, nakalimutan ko na nga si alpha. Huwag mo makakalimutan si alpha at makakalimutan ko rin. Huwag mo makakalimutan si alpha ha. Hindi mo makukumpleto yan pag wala si alpha. Ayan. Okay pa ba? Nasundan ba kung ano nangyari dito sa equation natin ito? Doon sa sine cosine na yun? Yes po, sir. Okay. Ulitin ko lang ha. Huwag kakalimutan si alpha. Kaya tulad sabi ko sa inyo, nakakalimutan ko rin si alpha. Kaya huwag yung kakalimutan. Tapos sunod ay ayan. Ang una natin gagawin nga ay mag-divide muna tayo ng L dito. Kasi kita nyo, puro L. Okay. Isang L lang. Pero pag kasi L lang, meron kasi pa tayong mga 1/2, ito 1/2. Sandalo. So sa halip na simpleng L lang ay, ano na ulit? L over 2 ulit ang ating i-divide. L over. Para ito, yung isa lang dito, ito. Pagdating dito ay, L lang ang matatanggal. Kaya itong over 2 ay pupunta lang sa unahan, kaya ito yung magiging times 2. Ganon din dito, itong L lang. Kaya dito ay magsisingit din tayo mamaya ng times 2. Dahil nung divide ng L over 2. So ito ay negative KB delta ST ng point B. Wala na nga ito. Minus, wala na rin ito. Kaya ito ay KB L over 2 theta. Ito ay weight na lang. Ito ay may times 2. Huwag kakalimutan yung times 2 niya. So minus 2. Ulitin ko ha, huwag kakalimutan yung times 2 ngayon na
ipinag-divide natin sa 1/2. Okay. C delta ST ng point C. Tapos ito ay 2 times 2 nga, 2 A sub C. Pero tanggal na yung isa, pero meron pa tayong L theta. And then dahil sa L over 2, tanggal lang yung isang L. Kaya meron tayong ML. Pero yung nasa unahan ay yung 2 nga pupunta sa taas. Kaya from 1/3 magiging 2/3 na lang siya. 2/3 ML. At ito lang sabi ko nga ay huwag natin kakalimutan si L. Yung sunod ay, isa munang 1/2 ng L ang dinivide natin. Para kung napansin nyo, yung ating mga initial deformation kasamahan itong weight na to ay wala ng L. Bakit yung mahalaga yun? Kasi nga babalikan natin yung equation na nakuha natin under state of equilibrium, which is ito. Babalik rin ko lang yung position. Wait na lang, wait. Wait. Kabalitan rin ko lang ang position ito ha. Wait. Equal do sa dalawang yun. K sub B delta T ng point B 2 times KC ng delta ST ng point C. At sabi nga dyan, itong double yung ito, which is ito. Itong double yung ito rin. Na una ay, substitute ka natin siya dito. Meron nga tayo dito na ganun. Negative nga lang. So, pag pinagsama natin ito ay minus na. Minus na. Zero na, sorry. Kasi pinag-minus natin. Tapos yung isa pang part ay ito. Yung 2 times KC. Ito rin siya, di ba? Negative nga lang. So, pag ito, sinubstitute natin dito at pinagsama natin sa kanyang counterpart na negative. So, itong nakabox na ito, kasama nito, ay pare-pares na sa lang 0. So, natira na lang, ayan. Unti-unti na naman nababawasan. Ito lang part na mahaba. Unti na yung mababawasan. So, natira na lang ay itong nasa unahan ito. Negative KB L over 2 times theta. Wala na nga ito. Kaya ito ang negative 2K C tapos L theta. Then equal nga sa 2/3 ML na lang alpha. Then, nung mawala yung mga yon, yung W at yung mga initial value natin ng spring, kung napansin nyo ulit, ay meron ulit tayong common na letter which is L. Yan. Pero para hindi na tayo problema, lalo sa ganito, ay i-divide na lang natin yung buong equation by 1/2 ng L. L over 2. L over 2, ang reciprocal niya ay 2 over L. Para mag-divide na rin tayo ng L over 2 niya. Kaya ito, tanggal na ito. Yan, k theta na lang mamaya or negative. Negative k times theta. Pero pagdating dito, isang L lang yung natanggal. May 2 pa din sa taas. So yung 2 times 2 ngayon ay 4 mamaya. 2 times 2 ay 4. Ay ganoon din dito. Isang L lang yung natanggal. Kasi isang L lang common. Kaya itong 2 ay doon sa 2 pupunta. So therefore, dito na sa taas, lagyan ko lang proper border. Lagyan ko ng border para maliwanag. Yun nga ha, ito mga to, yun isusulat ko dito. Diba kasi sa friend. So ngayon ay negative case of B. Ano na lang, theta na lang. Kasi nawala na ngayong L over 2. Kaya siya theta na lang. Pero pagdating dito, ayan. So, singit ko na lang siguro. Ayan. So, singit ko na lang na ito nga ay may 2. Ganun din ito. Ito ay may 2. Para 2 times 2 ay 4. 2 times 2 ay 4. So, kaya siya ay magiging minus 4 k sub t. Yung ating angle theta. Ayan. So, yun nga, 2. Tapos yung k sub c at yung angle theta. Tapos equal siya sa 4 over 3 tapos m alpha. Yan. So, ang 4 lang doon dahil 2 times 2 ay 4 syempre. Then, ang sunod natin gagawin ay ito ay ipapactor out. Factor out natin. Una natin ipapactor out ay yung common na theta. Hindi natin ipo-cross multiply, ipapactor out.
Hindi yan siya nililipat sa ilalim. Siya dito pa rin. Kaya pinactor out yung theta. Tapos sa sunod ay i-factor out na rin natin itong minus na ito. So factor out ko ng minus sa gitna. Sa unahan at gitna. Ayan. Tapos A sub B. Ito na nga ay positive kasi pinactor out. Pero walang theta. Walang theta. Hindi gagamitin natin theta mamaya. Hindi natin i-cross multiply yan. Tapos ito nga ay 4 terms. M na lang, no? Wala nang L. Tapos, yung ating ang alpha ay equal nga sa theta double prime. Tapos pagpalitin ko na ng pwesto, so meron nga tayong 4 thirds M, din ang alpha. Pag-declare mo lang. Theta double prime. Ito nga ay magiging positive na kasi lipat nga natin siya. So plus A sub B plus 4AC. Tapos may theta pa siya. Ayun, tapos equal na siya, so 0. Okay? Then, ano sunod? Ito, ang last na gagawin natin ay itong nasa unahan ng double prime na to ay dapat ay maging 1. So, i-divide na natin doon sa buong equation ng reciprocal nito. Multiply na natin ang reciprocal. So, reciprocal nito ay yung 3. Ilalim ay pupunta sa taas. Tapos yung M, yan yung nasa taas katabi ng 4. Kaya pag na-reciprocal mo yan ay magiging 4M. So, ang ating magiging equation niya ay theta double prime plus ito, 3 A sub B plus 4 K sub C over 4M times theta equals to 0. At ayan na nga, yan yung ating simplified na form ng ating differential equation. Wala nga nasa unahan natin double prime equal to 0 plus at ito naman nasa unahan ng ating walang derivative, ayan yung ating omega n. Huwag lang kakalimutan ng ilagay sa square root. So 3 kp kc over 4m square root. Ayan. Na kung napansin nyo, hanggang dito sa point na to ay wala tayong sinubstitute na kahit anong value dun sa given nating ito. Wala tayong sinubstitute. Ang purpose nga yan ay para madali kasing sundan ko nang nangyari hanggang makarating tayo dito sa equation na to. Kasi natry ko lang lagyan ng value, especially dito. Pagdating dito sa yung kabila kasi ml squared, yung kabila ay naka 0.7. Yung mga L over tong yan ay 0.7, tapos yung L ay 1.4. So nakakalito na kasi may isang L, may isang 0.7. So para nga consistent, ito yung L at yung L din. Kaya gano'n ang ginawa ko yung L. Yung ating 1.4 at yung 0.7 ay nilagay na lang natin sa L para puro L yung pinag-uusapan natin hanggang dito sa ML squared na to at itong mga to. For consistency. Yun ang dahilan kaya sa simula pa lang ay nilagay na natin sa L itong mga to. Dahil nito ML squared ay yung L din yung L. Ayan. So ang sunod na natin gagawin ay substitute yung value ng lahat ng pwede dito, yung mass, yung K na dalawa. So yung KB nga ay 500. Parehas naman ang unit, kaya kahit hindi ko na i-substitute yung unit. So 4 times 620 divided by 4 times 5. Ito nga ay Newton per meter. Ito nga ay kilo. Para, dahil nga walang na unit dyan, na na-cancel, ito ay 1 Newton. Ito ay kilogram meter per second squared ulit. Kaya ang matitira nga ulit dyan ay per second squared, which is omega n ay radians per second. Okay? Pero 3 times 500 plus 4 times 620. Hindi, kahit wala na palang para 620. Ito ang kailangan. Divide 4, divide 5. Ayan. So, ang sagot natin ay yun. 1.14237451. At ang unit nga natin ay radians per second. Okay naman. Tapos, final answer ay 211424. Katabi niya is 7.
At yung ating period niya ay equal sa 2 pi over omega n. Ang omega n niya natin ay iyon sa 21.14237451 radians per second. Ito ay 2 pi radian. Therefore, ito ay i-divide natin sa 2 pi. Ngayon, ang sagot ay 0.297184467 seconds at ang final answer natin ay mali pa. 0.2972. So, yan ang ating final answer. Ito ang ating solusyon. Okay, ayan. Pakisabi muna kapag nakuna ng ang screenshot. Wait lang po, sir. Medyo malabo lang po. Sige. Focus ko lang. Ayan. Pwede rin picture mo dito pag nandito ka pagpunta ka dito, Alex, kung gusto mo lang. Okay na po, sir. Okay na, sige, ayan. O yan, any question regarding dito? Dito? Wala naman po, sir. Wala naman, okay. Katulad ng sabi ko rin ha, ito ay sisimula pa nga lang yung problem natin ha. Kasi omega n pa lang to. Ayun, may period. Hindi ko na alam kasi sa resulta ay mahaba ang pupuntahan kasi may C1, C2 pa tayo bago tayo makukuha ng maximum yung mga maximum value maalin sa acceleration of velocity. Okay, so mahaba-haba pa. Tapos, ano pa ba? Ayun, GB. Siya, antay lang. Antay mo na ha. Wala mo nang aalis. Wala mo nang aalis. Salamat. Yeah. Okay. Nakita ba yung yung link na pinis ko? Yes po, sir. So, pakisagutan yan ha. Yan nga yung ating math card. Pakisagutan ha. Pakiusap din, pakisagutan. May oras pa naman. Maraming oras ha. Para naman hindi kami yung kulitin ha. Pakisagutan naman po. Narinig ka ako? Sige po, sir. Sige, sige. Thumbs up nga. Nandito naman ako. Thumbs up nga lahat ng nakakarinig. Yan. Salamat. Ayan ha. Pakisagutan nga ha. Yan. Salamat sa mga thumbs up ninyo. At ano pa ba? Ayun. Ako muna ha, regarding sa exam, wala pa akong exam, kaya wala pa akong masasabi sa inyo tungkol kahit ano sa exam. Basta aral na lang muna ha, aral na lang muna. Tapos, ayun. Ayun na muna, sige.
Ako muna, huling tanong. Baka may tanong, huling tanong, baka may tanong. Wala naman na po ako, sir. Thank you. Sige. Ayan. So, sige. So, kung wala nang tanong, di hanggang dito na nga muna. Ayan. See you next meeting. Bye. Thank you and Thank you po, sir. bye-bye. Salamat po. Okay. Thank you po, sir. Bye.